Ano pa ba ang gusto nila? Ang court ruling pabor na sa kanila. Pwede na nga nilang itayo yung shopping mall anytime. Oo na. O bad publicity. Natural lang yun eh. Eh wala namang magagawa yung mga squatters dahil kahit sila maglalabi rin. Pressure politics na nga eh. Kaya nga babalik ta rin natin. I'm doing my job, okay? Sabi mo sa kanila, wag sila mag-overreact. Joy, this will not work. Kilala kong tatay mo, magagalit yun. Dave, akong anak. Kabisado kong takbo ng isip nun. At saka ang tao nagbabago. Close kami ng tatay mo bago pa tayo kinasal. Ang trato niya sa akin parang tunay na anak. Gustahan tayo lahat ng pinagtatapat niya sa akin, hindi niya sinasabi sa'yo. Dave, ngayon pa ba naman tayo mag-a-argue? Nakaschedule na. Pagbigyan mo naman ako. O 30 minutes lang kami dyan, ha? Sunduin mo na siya. Pag nauna kayo, Birthday mo, dyan tapos tayo-tayo lang. Di kaya magtaka yun? Dave, ako nang bahala. Okay? Okay. Si Jackie? Yes, ma'am. Nandun po sila sa loob. Ah, salamat. Mrs., ano ang mas malinaw? Ito o yan? Ayan. Ah, Nay, pasensya na kayo, ha? Nagkagulo-gulo kasi yung schedule ko, eh. Tapos na? Hindi na ho dapat naghintay ng matagal. Doble vista na eh. Masyado nang tumaas ang grado. Oh, ayan. Bagay na bagay sa inyo. Ang ganda. Hindi ba, Jackie? Oho, bagay na bagay ho sa inyo. After 5 days pa makukuha yan, Joy. Okay. O nakita nyo na, inay. Kung hindi ko pa kayo napunang nangangapa nung huli tayong magkita, di hindi nyo ngayon malalaman na kailangan nyo na pala magsalamin. Anak, nakakahiya eh. Ikaw na nga ito may birthday. Ang nanay talaga. Ano ba kayo? Ria, baka meron kang nagugustuhan dyan, ha? Akong bahala. Hindi naman malabo mata ko eh. Ay, hindi. Yung mga sunglasses, Jackie, pakitaan mo nga. Yung mga uso ngayon, yung mga pambagets. Ito, tingnan mo, baka inay, bagay to kay Angelito, oh. Eh, bakit nga ba hindi niyo sinama si Angelito? Ayaw niyo ba talaga makilala ko siya? Kaya nga ho, kahit na congressman sila, nangangailangan din sila ng tao na susuporta para itulak yung proyekto nila. Nako, di marami palang darating ng mga politiko. Ay, naku, hindi ho, inay. Tayo lang at saka si Dave. Eh, ano naman ho ngayon, inay? Ano bang kinatatakot nyo? Maraming taon na ho ang lumipas. Eh kung kasal mo nga eh, hindi mo napapayag. Eh, nagkamali ho ako nun eh. Bumigay ako kagad. Pero nagbago na ako, inay. Nagbago na rin siya. Inay, eh kailan niyo pa gustong magkita kayo? After another 15 years? Pag pareho na kayong uugod-ugod? Ria, hindi ba magdidibo ka na? Hindi naman uso sa amin ang dibo-dibo eh. Eh, pauso natin. Gusto mo gawin natin sa isang malaking hotel, tapos imbitahin mo lahat ng mga kaibigan mo. Akong bahala. Ikaw ba na ako nagdibo? Oo. Alam mo, ayoko nga talaga sana eh. Kasi nakukornihan ako. Kaya lang, alam mo naman ang tatay, mapilit. Inay, ano ba? Relax lang kayo. Magtiwala kayo sa akin. Happy birthday! Itay, naisip ko, total birthday ko. Itay? Itay! Bakit ka magsasorry? Idea ko to. Hindi nakakatawa, Dave.
Itay, matatanda na tayo. Tama na, matagal nang nangyari yun eh. Please naman, Itay. Nandiyan si Ria. Anak niyo rin siya. Ikaw lang anak ko! Nang maghiwalay kami ng nanay mo, mahirap lang kami noon. Kaya naman nagpursige ako para umasenso. Para ipakita sa babaeng yon na nagkamali siya. Joy, pinindeho ko nung babaeng yon. Sumama sa ibang lalaki. Itay, lahat ng gusto niyo sinunod ko. Nung araw ng kasal ko, gusto kong imbitahin ng nanay, pero tumutol kayo. Pero sumunod pa rin ako. Hindi ba pwedeng ako naman ang masunod Ako ngayon? pa ngayon ang hindi marunong magbigay. Bakit ba ako ang ginikipit mo? Ano ba ang gusto mo mangyari? Kausapin ko pa yung lalaking yan? Matagal nang patayan, Tito Narsing. Tito! Tito! Tinitito mo yung lalaking yan? Itay, ano ba? Pati ba naman yon? Kaya pala biglang interesado sila ngayon sa atin. Dahil patay na ang lalaking yon. Dahil nanay ko siya. At sa 2 taong pagkikita namin, siya mismo ang tumutol na banggitin ko sa inyo. Dahil sa takot. Ganyan naman ang ugali ng nanay mo eh. Sinungaling. Huwag mong sabihing wala kayong ipinagkaiba. Itay, bakit ba kinakailangan meron pa akong kampihan sa inyong dalawa? Bakit gusto niyo ipamana sa akin yung galit niyo? Ayaw niyo ba talaga mawala yung bigat sa dibdib Eh niyo? sino ba nagbigay nitong bigat sa dibdib ko? Bakit ako? Bakit hindi yung nanay mo pagsabihan mo ng ganyan? Matagal na niyang pinagtusahan, Itay. Naghihirap na siya ngayon. May sakit pa. Mabuti! Sana malubha! Ito ang tandaan mo, Joy. Walang ibibigay sa atin ng mga yan, kundi puro kamalasan. Anong pangalan nung nakasulat dito, Ria? Ria Manahan. Bakit mo biglang pinalitan? Naguguluhan tuloy pati mga teachers mo. May problema ka ba, Ria? Wala ho, ma'am. Bakit ka ba nagkakaganyan? Pati mga grades mo bumababa. Kasi ho, Manahan ang pangalan dala ng nanay ko eh. Matagal niya nang trinapan de Luna. Pati si Angelito. Manahan din ho ang ginagamit. Ako na lang ho ang de Luna. Nasiwa ho ako eh. Naaasiwa? 4 na taon mo nang ginagamit ang iyong apelyido, ngayon ka lang naasiwa? Ria, hindi pwedeng basta nalang palitan ang iyong apelyido. Kailangang ihingi ito ng pahintulot sa korte. Pwede ba, Ria? Yes, ma'am. Nay? Nay, sinong tunay niyong minahal? Ang tatay ko? O ang tatay Narsing? Pareho.
paano po nangyari yun? Ang totoo, anak. Dati kong kasintahan ng tatay mo. Nawalan kami ng kontak na matagal. Tapos, nakilala kong tatay mo. Nagpakasal kami. Nung 2 taong ka. Nagbalik si nursing. Pinigudahan kami ng tatay mo. Tapos, Nay, tama na yan. Ate, Nay, nung umalis si tatay, isa lang ang pinili niya sa amin, di ba? Si Joy lang. Ate Joy Rhea, huwag mo kalilimutang ate mo si Joy. Nay, hindi niyo pa sinasagot ate, yung wag tanong na ko. yan. Oo. Si Joy lang ang pinili niya. Nay, hindi na importante ang nakaraan. Ang importante, yung binunga noon. Ako, kayo, si Ate Rhea. Masaya naman po tayo, di po ba? Di ba, ate? Tsaka, nung nabubuhay pa si tatay, kami ni Ate Rhea mahal po niya, di ba? Natatandaan ko pa nun. Kandong-kandong niya ako. Parati niya sinasabi, kayo ng Ate Rhea mo, magmahalang kayo. Kayo lang ang magkapatid sa mundo. Ewan ko ba? Panaginip ko lang yata yun. Di ba, Nay, madalas na sabihin yun? Di ba, Nay? Sayang. Hindi ko siya masyado nakilala. Nay, totoo bang kawit ko siya? Magkwento naman kayo tungkol sa tatay. Nay. Nay, tama na. Nay, tama na ho. Sorry. Nay. So all we need now are the usual business permits. And of course, an office space. Alam mo, as a matter of fact, yung mga kaso ninyo ni Ike, pwede nang pagsamahin under the new partnership. Hey guys, I found a place in Makati. I think the renovation will take mga 3 months. Kahit wala pa yung office space, we can start entertaining clients. Okay, we'll go ahead na lang. I'll give you an update on Thursday. Oh, sige. Okay? Enjoy your game. Okay, Al. Let's go. Dave, I'm so excited and happy for you on this. Alam mo, maganda ang vibes ko rito, ha? I think you're gonna make it big with this one. Thank you, sir. Sorry nga pala nung isang araw, ha? Walang kaso yun. Napilitan ka lang naman, eh. Naiintindihan mo naman ang katayuan ko, hindi ba? Yes, sir. Saan yan? Ano ko lang nalaman yun, eh. Sambuta? Actually, ganun din na nangyari sa akin noon. Yung girlfriend ko for 7 years, pinagpalit ako. Buti na lang nakilala ko si Joy, kung hindi, naging matandang binata ako. Sa kaso ko naman noon, Dave, mabuti pa siguro kung naging matandang binata na lang ako, eh. Pero marunong talaga ang Diyos, Dave, eh. Yung sama ng loob ko, yun ang nagtulak sa akin para magsipag magtrabaho. Nagbenta ako. Encyclopedia, insurance, real estate. Sa real estate ako sinuwerte. Palibhasa, wala akong pinag-aralan, wala akong hiya-hiya. Kahit sino, lahat, binebentahan ko. Pagkaraan ng 9 na taong sunod-sunod akong top salesman of the year, nagsarili na ako kung ano-anong negosyo ang itinayo ko. Sinuwerte naman. Yan, Tay, ang hindi ko matutumbasan. Ang asenso at swerte na binigay niyo sa buhay ni Joy. Hindi, Dave. Ako ang swerte dahil ikaw ang asawa ni Joy. Sa'yo, panatag ang loob ko na mapupunta sa mabuting kamay ang aking mga negosyo at ari-arian palang araw.
Nay? Ate, si nanay! Ate! Bakit? Nay? 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 Nay! Nay? Joy, nandito na tayo. Gising na. Joy. Pangako ko sa inyo, Nay. Hindi ko pababayaan si Ria at saka si Angelito. Nay? Nanay? 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 Joy. Ria. Ria. Ang nanay Ria. Wala na siya. Wala na siya. Sinabi ko naman sa nanay mo noon, sa amin naman nirahan sa Maynila. Kahit maliit ang bahay namin, malapit naman sa ospital. Paano na kayo niyan? Ria? Angelito? Angelito? Siya ang Tsukarlinyo. Kapatid siya ng yumaong tatay nitong si Angelito. Hindi niyo na itatanong. Nung buhay pa nanay niyo, kami ang takbuhan niya kapag meron siyang kailangan.
Ito nga, kami na nagpaluwal para sa kabaong eh. Ay, meron pa bang biskwit doon? Aha. Lakas naman kayo. Gusto ko sanang palitan yung kabaong ni inay. Yung mas maganda at mas matibay. Kayo ho ang bahala. Well, I suggest kung hindi masikip ang sementeryo sa bayan, doon na lang ilibing. Abay, mahal ang lote ron ah. Hindi, sa mausoleo namin ililibing si inay. Gusto po namin, tabi po sila ng tatay ko ng puntod. At saka malapit para araw-araw namin yung dadalaw. Ay, hindi na kayo dito. Kukup-kupin ko na kayo. Doon na kayo sa amin Ito titira. yung sasakla. Aba, akala ko ba sa amin kayo uuwi? Ang ibig sabihin ni Joy, pag nagpasya kayong tumira sa amin, bukas ang pinto namin anytime. Dave, mga bata yung mga yan. Gulong-gulo pa isip nila. Hindi nga sila makapagdesisyon eh. Kaya nga ako na nagsasabi na pagkatapos ng libing, doon na kayo sa bahay tutuloy. Pero nag-aaral pa ho kami dito eh. Bago kayo dumating, napagdesisyonan na namin na sa amin sila titira sa Maynila. Kasi nga, wala silang makakasama dito. Hindi na ho. Sa amin na, mga kapatid ko naman sila eh. Lahat ng kaliit-liitang bagay na may kinalaman sa kanya. Ang retrato, mga sulat na galing sa kanya, sinunog kong lahat. Kaya huwag mong asahang maantig ako sa balitang yan. Para sa akin, matagal na siyang patay. Hanggang sa kabilang buhay ang galit na ito. Ililibing ko si inay sa mausoleo natin. Huwag mo kong iinsultuin ng ganyan, ha? Ita, hindi ganun Hindi ako papayag! Hindi ho ako humihingi ng permiso sa inyo. Pinapaalam ko lang. Pag ako ang namatay, huwag na huwag mo kong itatabi dyan! Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. For you gave and granted him authority over all mankind, so that he might give eternal life to all those you gave unto him. And now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent. Father Almighty, grant that the soul of our sister Elena Manahan be cleansed of all her earthly sin, so that she may join you and all the angels and saints for all eternity. Let us all stand. Eternal rest grant unto our dear departed sister Elena Manahan, and let perpetual light shine upon her forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang tatay. Malabo, wala dun eh. Sinadyang umakit ng bagay sa makalawa babalik, sabi na maid. Together recite the Apostles' Creed and renew the vows we made as children of God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified.
Oh, ayan na, service. Sige na. Tara na, bilis! Oh, sakay na kayo. Ria! Ria, saan ka pupunta? Ate Ria! Joy? So, ang kailangan niya ay rest, nutritious food, and no stress. Okay? Congratulations nga Thank pala. you very much. Thank you, Doc. Okay, sige. Maring, kayo nang bahala sa kanya. Aha. Si Ria, ano na nangyari kay Ria? Huwag ka mag-alala. Alam ni Angelito ang address. Pupuntahan natin bukas. Angelito, ano ba nangyari? Hindi ba maliwanag naman ang usapan? Bakit siya sumama ron? Dinala na nga niya dito yung mga damit niya eh. Nagtaka rin ho ako eh. Akala ko hindi po siya seryoso. Seryoso? Seryoso sa ano? Takot po daw siya eh. Sabi kasi ni Tia Ines, baka alilain niyo lang daw po kami rito. Alilain? Joy. Joy. Bakit kayo Joy. alilain? Eh, may mga katulong naman kami dito ah. At saka mga kapatid ko kayo. Ay, ikaw ba naniniwala nga alilain ko kayo? Tama na. Ay, alilain daw eh. Tandaan mo sinabi ni Doc, rest and no stress. Kawawa naman ang baby. Matagalan natin hinintayan. Pare, ito na yung tama mo, pare. Uy, umuwi ka na nga doon. Hindi ka pili. Nandiyan ka pa sa galaan. Ayos, pasko na tayo. Buti, sinunod ka na, pare. Malinaw naman ang usapan natin ah. Sino may sabi sa'yong aalilain ka namin doon? Pine-pressure ka ba nila dito? Hindi. Hindi naman. Kaya lang kasi, sa tingin ko, hindi naman ako nababagay dun sa inyo eh. Sino nagsabi niyan? Yung ba sinasabi nila dito? Pag-isipan ko na muna. Ria, pagbigyan mo naman ako. Kung si Angelito nga, pumayag na. Ikaw pa ba naman itong aayaw? Eh, ano naman ang kinabukasan ng bata dito? Kung tutuusin, pwede itong umabot sa korte. Pero bakit pa? Pwede naman natin pag-usapan to, hindi ba? Sandali lang, pare. Kusang loob sumama yung bata rito. Walang namilit sa kanya. Bakit hindi yung may katawan ang tanungin mo? Oh. Well, sa tulong nyo naman, madaling maayos to. Hoy! Hoy! Akin na! Akin to! Ewan ko. Sinatsyong at siyang na bahala magdesisyon yan. Tia Ines? Sandali nga ho. Psst! Hoy! Tawag tayo! Ha? Pare, sandali lang, ha? Kayo daw ho ang magdidesisyon kung sa amin na nga titira si Ria. Ria, doon ka na sa ate mo. Eh, ang akala ko ba dito ko? May pamilya ka pa. Doon, mas gaganda pa ang buhay mo. Sang naman, huwag niyo naman ako pabayaan. Hindi ako bagay doon. Ria, ano ba? Kapatid mo ako. Ria, ayaw ng nanay mo ng ganyan. Maring! Maring! Ano itong nangyari sa bahay? Ilang araw lang akong nawala. Pagbalik ko rito, ganito na. Parang basurahan. Halika nga rito! Leche! Hindi nyo man lamang linisin itong banyo. Puro kayong mga baboy. Ito, ano ito? Ano ito? Daming kalat. Ang dami kasi nakatira rito, parang boarding house. Ilang beses ko ba sinasabi sa'yo? Maglinis ka! Tay, ano ba naman kayo? Nagdesisyon Ano na ba ako. ang Nandito ginagawa na ng sila mga- titira. Basurang yan dito, ha? Tay, ako ang nagdesisyon. May isang alaala ng nanay mo, wala akong itinapay. Pagkatapos patitirahin mo rin yung mga yan? Para ano? Para magsilbing alaala ng kataksilan niya? Palayasin mo nga yung mga yan! Pag pinalayas nyo yung dalawang yan, aalis din ako.
Bubukat kaming dalawa ni Dave. At doon sa amin titira yung dalawang batang yan. Huwag kayong mag-alala. Unang araw eh. Ganyan talaga. Hindi naman yan talaga kami gusto eh. Kawawa lang kami dito. Huwag ka namang maapektuhan doon. Nabigla lang siya. Alam mo na, gano'n naman talaga matatanda, hindi ba? Basta kung may pagkakataon ka, gawin mo yung sinabi ko sa'yo. Ate, kasalanan ko rin yata eh. Naiwan ko po yung mga gamit ko sa banyo. Tsaka hindi ko po siya nabati kaagad. Nag-aalangan kasi ako kung ano itatawag ko sa kanya eh. Paano mo naman naging kasalanan yun? Tama na. Eh ate, kung tignan niya si Angelito kanina, parang gusto niya nang patayin eh. Kung kawawa ako, mas lalo na to si Angelito. Ako ang kausap niyo rito. Kung talagang galit ang Itay, sana hindi na lang niya ako pinagsabihan. Sana siya na mismo nagpalaya sa inyong dalawa. Hindi ganyan sa akin si Tatay Narsing. Ria, huwag mo siyang ikukumpara. Pag may pagkakataon ka, sabi ko sa'yo, yakapin mo siya. Kagaya ng ginagawa mong pagyakap kay Inay. Ipadama mo sa kanya na itinuturing mo siyang isang ama. Angelito, yung picture ng Tito Narsing, itabi na muna. Pero ate, ito na lang ang alaala ko kay Itay. Angelito naman, wag na natin palalain ang sitwasyon. Huwag ka nang gumawa ng isang bagay na alam mo ikagagalit ng Itay. So, Your Honor, despite the court ruling, we still communicated formally to the occupants. It is not true that we hired goons to harass the residents and demolish the shanties, as reported in the tabloid. But isn't it true that the company you represent has in its payroll some 15 members of a vigilante group in Samar who were brought here to Manila for the purpose of harassing the dwellers? No, Your Honor. They are legitimate employees of our branch in Samar. They are here on a vacation. But we know for a fact that... Joy. Yan yung huli mo, Pinax, kanina. That the accusation comes from the leader of the urban poor representatives who, according to our documents, is under the payroll of a powerful politician in the Senate. May we hear from the urban poor representatives? Palibasa Ingles, kaya hindi ko maintindihan. Simpleng usapin lang ito. Ako, byuda, may 3 anak. Walang pera, walang tirahan. Pinalayas kami. Saan kami titira? Baka sa bahay niyo, Congressman. Eh, mabuti pa nga siguro yung aso ninyo, may tirahan, sir. Pero kami, wala. Wag na. Kaya ko ito mag-isa. Eh, wala naman ho akong ginagawa eh. Sige, bahala ka. Domeng! O ano? Bakit naglilinis ka pa dyan? Tinanghali ako, sir eh. Ay, nako. Bilisan mo. Alas 4, lalakad tayo, ha? Oo, sir. Tay, madulas po yung sahig. Bitiwan mo nga ako. Hindi ako inutil, ha? At huwag mo ako matawag-tawag na tatay. Magkakaanak na tayo. Tensyonado sa bahay. Tatay, ikaw, ang mga bata. O hindi ba maganda na nga ang nangyayari? Hindi na pinagpipilitan ng tatay na paalisin yung dalawa. Oo, but at what cost? Stressed out ka sa trabaho, stressed out ka sa bahay. Anytime, sisiklab ang away. Kung mga kapatid mo sila, anong gagawin mo? Kukuha ko sila ng trust fund. Ititira ko sila sa isang apartment. Dahil malalaki na sila. Paano matuto naman sila magsarili? Nakakatulong ka pa. Hindi lang naman yun, Dave eh. Gusto ko mapalapit silang dalawa sa tatay.
Gusto ko mabuo yung pamilya namin. Kinausap ka ba ng tatay tungkol dito? Para kausapin ako? Dave. Kalimutan mo na sinabi ko. Okay. Magkita na lang tayo sa bahay. Waiter. Check, please. Oo. Oo. Eh, hindi na. Sabihin mo, nagpalit ng venue. O alas 5 in punto, nandun na sila, ha? Ayokong maghintay. Okay. Pwede ko ho ba kayong makausap? Kayo ba talaga nananadya? At ikaw, ano? Ano itinitingin-tingin mo? Tay, anak niyo rin naman ho ako ah. Sigurado ka? Ang alam ko, 2 taon pa lang ho ako nung iniwan ninyo kami. Di ho ba sila ang pinili ninyo sa amin? Hindi ka pa ipinanganganak. Na-discover ko na yung nanay mo nakipagtagpo sa tatay ng bastardong yan. Tay, hindi. Hindi yun ang pagkakaalam ko. Ang alam ko, ang nararamdaman ko, tay, kayo pa rin ho ang tatay ko. Nakakatawa. Bakit? Kailan pa ba nagkaisip? Ngayon mula naman ako kinikilalang magulang eh. Dahil wala na yung nanay mo. At yung lalaki niya. Tay! Matagal ko na ho kayong hinahanap kay inay noon pa. Umalis ka na. Tay! Tay ko! Tay, alam ko. Nararamdaman ko, tay. Anak yun din naman ako eh. Huwag yun naman akong itaboy. Umalis ka na. Tay, wag! Tay, wag naman. Umalis ka na eh! Tay! Tumabi ka nga dyan. Pahain kita eh. Pagsisilbihan ko po kayo. Ano ika mo? Bilang kabayaran ng atraso po ng tatay ko sa inyo, pagsisilbihan ko po kayo. Kahit 1,000 taon mo pa akong pagsilbihan, hindi na mababago yung sinira niya sa buhay ko. Alam mo ba kung anong klaseng tao yung tatay mo? Ha? Hustler! Manggagancho! Galing sa pamilya ng mga estafador! Anong hindi totoo? Hindi ko malaman kung anong nagustuhan sa kanya ng asawa ko. Nakipagkaibigan pa. Nagpanggap pa nung una. Malayong kamag-anak daw. At ganyan-ganyan ang salita. Tutulungan kami. Pagliliguran kami. Eh! Yan pala eh, dating katipan. Huwag po kami ang pagbuntunan nyo ng galit. Tinarantado ako! Pareho lang kayo! Isa kayo! Tay! 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 Namaling! Ate! Tay, unawain niyo ako. Dahil hindi ko po naranasan magkama. Dahil malit pa lang ako nang mamatay ang tatay ko. Tay, maniwala ko kayo. Si victim po ako sa pagtingin niyo. Tay, pagsisilbihan ko po kayo, pero huwag lang po kayo mawawala ng ganito.
Namaring! Ate, ano ba? Huwag niyo kami iwan, ate! Anong nangyari? Ewan ko, bigla na lang siya bumulagtay. Tay! Ate, paano gagawin natin? Aling Maring! Ay, Diyos ko, bakit? Aling Maring, mawag kayo kay Ate Chagina. Bilis! Huwag ko kayo ng ambulansya! Tay! Ay! Tay! Tay? Tay, mahal ko kayo. Tayong dalawa lang naman, di ba, sa mundong ito? Yun ang madalas niyong sabihin sa akin, di ba, Tay? Tayong dalawa lang naman talaga, hindi ba? Alam ko, malaking sinakripisyo niyo sa akin. Wala ako. Kung wala kayo, Tay, kailangan namin kayo, Tay. Ako, si Dave, si Ria, si Angelito. Tay, patawarin niyo na sila na nagkulang sa inyo. Alam ng Diyos, lahat ginawa ko para sa pamilya natin, Tay. Para sa atin, Tay, para mabuo ang pamilya na kahihirap yata natin magkaroon. Tay, Tay, alang-alang mo lang sa akin, Tay. Huwag niyo akong iiwan, Tay. Alang-alang na lang sa magiging apo niyo. Tay. Tatay. Tatay. Excuse me, sandali lang, sandali lang. Itatabi na ba natin ang mga gamit ni Tatay? Para rin ako nawala ng tunay na ama. Dalawa na silang nawala. Huli na akong lubos. Hindi na natupad ang pangarap ko.
Hindi kaya ako sinisisi ni Ate Joy sa pagkamatay ni tatay? Hindi mo mayaalis na isipin niya yun. Kaya mabuti na rin yung umalis na tayo. Kesa naman hindi pa natin palayasin nila tayo. Eh ano naman ang kinabukasan natin kina Chinese? Maganda naman yung unang araw ng pagtira ko sa kanila eh. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng kaluluwa ng inay. Litong-lito na ako, ate. Angelito, ang mahalaga magkasama tayong dalawa. Igalang natin ang desisyon nila. Mga minor de edad yun. Ano naman ang alam nilang magdesisyon ng tama? Joy, 1 buwan na sila kay Tita Ines. Wala naman tayong naririnig na problema. Ang ibig sabihin, komportable sila ron. Dave, pamilya ko sila. Kailangan nila ako. Ako lang ang maaasahan nila. Joy, ang importante, yung damdamin. Kami magkakapatid. Magkakalayo. Yung iba nasa abroad, yung iba nasa probinsya. Pero wala pa rin nagbago sa amin. Nandun pa rin yung pagtitinginan. Eh, iba naman yun eh. Kami pwedeng magkakasama. Bakit kailangan magkalayo? Dahil malapit na tayo magkaroon ng sarili nating pamilya. Magkakababy na tayo. Joy, ang importante, yung kalusugan mo. Hindi na bata yung mga yan. Yung ganong edad, maraming problema yan. Ako, magiging busy ako sa law office na bubuksan natin. Ikaw, manganganak ka. Hindi na natin kailangan ng dagdag pang problema. Dave, ngayon nga nila akong mas kailangan Hindi naman natin sila pababayaan eh. Susustentuhan natin sila. Yung pag-aaral nila, yung pangangailangan nila, hanggang sa mga naka. Dave. Pag nanganak ka na, dito na sila. Matagal na nating hinintay ang babyng yan. Baka mawala pa yan. Okay? After 9 months. Promise. Hindi kasi ito ang oras ng pag-uwi ni Angelito at ni Ria eh. Nagbagong schedule. Marami palang rekisitos yung eskwelahan nila eh. Ito pong ibibigay ko sa inyo para sa eskwela ng mga bata. Pang 1 taon na. Yun naman pangangailangan nila sa araw-araw. Papadala ko na lang sa inyo buwan-buwan. Pwede nyo rin pick upin sa opisina. Kung pwede rin sana eh. Yung pang-araw-araw nilang gastos, i-cash nyo na lang. Mahirap kasi magpapalit ng cheque. Dave. Oh, sure. Ito. Kung pwede sana, gawin natin formal ang usapan natin. Magpirmahan tayo para sa sustento namin sa dalawa. Bakit naman ganun? Hindi naman kami ibang tao sa mga bata. At saka kahit nung hindi kayo tumutulong, gumagastos din naman kami sa kanila eh. Hindi naman po. Para lang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan balang araw. Wala naman ibig sabihin nito eh. Anong walang ibig sabihin? Para mo na rin kaming ininsulto niyan eh. Hindi na bale. Pasensya na kayo. Anong pasensya? Hindi naman natin sila iniinsulto. Protection to para sa lahat. Dave, hindi na bale. Okay na. Sa trabaho kasi ni Dave, pangkaraniwan na yung nakadokumento lahat ng usapan. Papasyalin niyo lang yung mga bata sa bahay kahit na once a week. Ayun lang naman pala eh. Ibigay na rin to kay Ria. O ba? Hindi na kami magtatagal. No problem. Sige. Pumupunta sa Dave, hahaba lang ang usapan na. Ayan, Tos mo! Maniniwala kayo sa akin. Basta akong dumiskarte, hindi kayo maliligaw. Makikinig kayo parati sa akin. Ano?
Uminom lang kayo. Sagot ko ngayon itong gabi. Akala ko ba ate pag-aaralin tayo rito? Di wala namang binabanggit si Chocarli. Hinto na naman tayo ng isang taon nito. Ano ka ba naman, Angelito? Ang ingay-ingay mo. Nakikitira lang tayo dito, Angelito. Pero napag-iiwanan na ako ng mga kabarkada ko sa probinsya eh. Wala pro pera si Chocarling eh. Pero may pera naman pang inom. Kanina lang nakita ko, nagbubulungan sila nung siga sa kanto. May inabot pa nga sa kanyang sobre na parang pera eh. Meron ka bang alam na ba natin pwedeng gawin? Tsaka meron pa ba tayo pwedeng tuluyan? Yung kinikita ko sa paglilinis ko ng taxi. Tsaka yung pananahin mo. Ipunin na lang natin yun. May pumatrikula na tayo sa susunod na pasukan. Angelito, hindi magkakasya yun. At saka isa pa, paano naman tayo makakaipon kung lahat naman ang kinikita natin kinukuha nila? Yun na nga eh. Nagtatrabaho tayo. Di naman natin pinakikinabangan ang pinagpagura natin. Buti pa nung nandun tayo kina Ate Joy. Angelito, nanggaling na tayo doon. Nakita mo naman kung ano nangyari sa buhay nila, di ba? Kung ano-ano kamalasan na dumating sa kanila. Ay, nga pala ate. Dumaan nga pala dito si Ate Joy at si Kuya Dave kanina. Nakita ko nga yung kotse nila eh. Bakit? Di ba sinabi siya ni Ines? O Ines, nasan yung takalan? Hindi ko naman nilalabas sa kwarto ah. Hanapin mo lang dyan. Bihira naman oh. Chang, dumating daw dito si Ate Joy at Kuya Dave. Yung mga mayayaman? Oo. Parang nga nababahuan at nadudumihan pa nang pumasok dito, no? Ano pong sabi? Tinatanong kung nag-aaral daw kayo. Sabi ko, paano kayo mag-aaral? Wala naman pera. Inulit ko nga, paano kayo mag-aaral? Walang pera. Ang kapal din naman ng mukha ng kapatid mong yon. Hindi kumibo. Kung hindi pa diretsa ang humingi ang Chocarling nyo ng pang-aral ninyo, hindi pa mag-aabot. Di may pang-aaral na po kami. Pang-aral? Magkano binigay? 500. Magkano na lang ba 500 ngayon? Makuna talaga yung kapatid mong yon. Siguro masama pa rin ang loob niya sa inyo doon sa nangyari sa tatay mo. Masakit! Dahan-dahan naman ang pagmasahe. Sorry po. Chang, kailan kaya kami makakapag-aral uli ni Angelito? Kahit si Angelito na lang. Yung ganansya mo sa pagtahi ng basahan, at saka yung kita ni Angelito pagsamahin man, kulang pa sa pagkain nyo. Kung ang Ate Joy mo nga walang malasakit sa inyo, kami pa. Wag mo na kami asahan dyan. Kaya nga kami hindi nag-anak ng Chocarling mo dahil sa hirap ng buhay ngayon. Oh, thank you pare ha. Next time. Oh, basta dumaan ka lang. Sorry. Ba't nandito tayo? Hindi ba dapat dadaan tayo dun sa dalawang bata? Nakita mo naman ang traffic. Ayaw mandar. Maatraso tayo kay Guevara. 10:30 usapan. Tignan mo naman anong oras na, oh. Ano ba naman yung malate tayo ng 20 minutes? Hindi lang 20 minutes. 1 oras tayo malilate pag binisita pa natin yung dalawa. Akala ko ba dadalhin ni Ines yung dalawa sa atin? Exactly, kaya nga ako nag-aalala Dahil ni minsan hindi niya dinala sa atin yung dalawang bata. Baka naman abala. Di bale next week. Next week? Mag-umpisa na yung major PR project namin Paano ko pa isisingit yun? Magdadatingan na yung mga kliyente. Well, we just have to squeeze it in some other time. But definitely not now. Magandang gabi ho, Chocarling. Napakatagal
Ako! Chinese! Panis! Perwisyo ka dito, palamunin ka pa! Wala kayong mga kwenta! Hoy! Pabigat na kayo sa buhay Hoy! namin! Ano kayo na Hoy, hoy! natin, ha? Nasaan ang flyers? Eh, nandiyan sa lalagyan mo ng mga buting-ting. Wala dun eh. Eh, puro kasi naman bibig ang pinanghahanap mo eh. Huwag bibig ang pinaghahanap, dapat mata. Hanapin mo! Eto na nga! Ba't bukas ang pinto? Eh, sino ba huling pumasok dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mong iiwan ang bukas ang pinto, baka may mawala. Ano ba talaga nangyari, ate? Hindi ko naman talaga tinakpan yung pansit na yan eh. Hindi naman talaga ako gumawa nun eh. Kahit asawa pa siya ng kapatid ni tatay. Asar din ako dyan. Ano na? Isumbong kaya natin kay Ate Joy. Eh ano naman ang pakialam nun? Hindi nga tayo mahal nun eh. Tama na. As far as you know, ma'am, is there any record of legal separation in your... Oo. Yung Noguchi account, sabihin mo sa kanila, ready na tayo for presentation next Friday. O pag may humingi, ibigay mo yung cell number ko. Teka lang O ho, sige sandali. na. Mami, makulit. Tsuhin niyo daw. At Chokarling. O sige na. Eh, yung phone call niyo kanina pa ho naghihintay. Sabihin mo nakaalis na ako. O napasugod kayo. Allowance ng mga bata eh. Eh wala pa namang katapusan ah. Naubos na eh. Sa sunod-sunod na project ng mga bata sa eskwelahan. Eh, teka ho muna. Hindi ba usapan natin ipadadalawin niyo yung 2 bata sa bahay every week? Eh magdadalawang buwan na. Abay, kahit anong pilit namin sa mga bata, nahihiya daw silang pumunta sa inyo. Naalangan daw. O ito yung para sa mga bata. Ba't parang amoy alak yata kayo? Tinadaan ko na lang sa inyo mga problema sa bahay. Wala kasi kaming pera. Baka naman, pwede mong dagdagan to. 4,000 ho yan. Kulang pa para sa allowance ng 2 bata? Eh, sa 2 yun. Paano naman kami mga nag-aalaga? Oh. O, ano nangyari? Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka pumasok dito? Linis ko sana yung ilalim ng kama niyo. Hindi ko sinasadya. Gaga! Naku! Hindi mo ba alam kung magkano to? Mapapatay kita talagang bata ka! Naku! Paano ba to? Lahat! Ha? Buisit ka? Takutin mo yan! Ayoko nakikita na sasayang ang mga yan. Hanggang sa pinakamaliit na butil, pulutin mo! Buisit! Ayun o, sa butas na yun! Busin mo, ha? Ano ibig sabihin nito? Bakit o? Mama, teka mo na! Wala kami kasalanan po. Huwag mo hawakan! Arestado ka! Bakit ho? Sandali! Bakit ho? Sa Ines! Wala akong kasalanan! Sa Ines! Hindi ka na! Bitiwan niyo ako! Wala akong kasalanan! Meron ba kayong wallet sa talis? Sige na! Pasok ka na sa presinto, magpawalan! Sa kanila wala akong Baka pwede natin kasalanan! itong pag-usapan! Sa Ines! Boss! Bitiwan niyo ako! Wala akong kasalanan! Tara! Sa Ines! Sa Ines! Bitiwan niyo ako! Wala naman talaga akong kasalanan eh! Sakay! Kung sa opisina yan, sabihin mo nagmamadali ako. Ma'am, hindi ho sa opisina. Si Angelito ho. Importante daw.
Congratulations, Atty. Arquisa. Baka matalo niyo na nito ang ACRA. Thank you, Dick. Nasaan si Mrs.? Ewan ko nga eh. Ang linaw-linaw ng usapan namin eh. Umpisahan na natin to. Nakakaya sa kanila eh. Mabuti pa. Excuse me, everybody. Can I have your attention, please? I think we can start now. Dave, sa akin bumagsak ang tawag ni Joy. Page daw siya ng page sa'yo eh. Ganun ba? Hindi yata nakabukas ang cellphone mo eh. Excuse me. Excuse me. Oh, hi. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Hello. Welcome po. Sorry, naka-off. Naka-mute yung pager ko. Ba't nandiyan ka pa? Hi. Welcome po. How are you, sir? Madali lang yan. Madali lang yan. Papunta ka na ba sa presinto? O sige, susunod na ako. Problema ba? Kapatid ni Joy, wala yan. Eh bakit i-detain ang bata? Eh wala namang kaalaman lang to, walang kasalanan to. Teka, anong gusto mo sabihin? Na kami may kasalanan? Eh, ang tigas ng ulo ng batang to eh. Ano bang malay namin na may tinatago pa lang siya sa kwarto namin itong babaeng to? Oo. Sinungaling! Sinungaling kayo! Amatarantado ka! Ikaw dapat ko lang dito eh! Mas bata, pinapatulan mo! Pareho lang yan! Kita yan! Magkapatid yan eh! Magkapatid yan! Sinungaling kayo! And so, even if Tata is no longer around, we shall always remember that it was his support and inspiration that made the Alquisa Forest de Lima Law Office possible. Thank you very much. Panyero, napakaganda ng opisina mo. Bilib Thank you. ako. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Si Arna. Hello. Nasaan? Dave. Good friend. Phone call, pare. Friends, yes? Hello. Prepared some food and drinks for you. Thank you. Please help yourself. Congratulations. Nandiyan ka na. Congratulations. Hindi naman ako basta-basta makakaalis dito. Nariyan na ako. Nariyan na ako. Congratulations. Sure. Sir. Sige na. Sure naman. Ate Joy, Si Rhea, Nandun na sa loob. nagbigay na ba ng statement? Hindi nga, kasi iniintay ka. Pero yung dalawang walang hiya, yung tiyo tsaka yung tiya, kinukunan na ng statement. Bakit naman kasi ngayon ka lang? Eh, nakakahiya naman iwanan kaagad sila lahat doon. Karamihan ng mga bisita kaibigan ni tatay. Hindi po amin yun. Di ba nga kasama kayo sa bahay? Hindi po ako nakatira doon. kuya, pwede bang mapiansahan si Ate Rhea? Depende. Hindi ko pa alam ang detalye ng complaint eh. Kailangan makausap ko kaagad si Rhea. Mga walang hiya kayo! Oo. Sa inyo ko pa naman pinagkatiwala yung dalawang bata! Akyat mo na yan. Mabubulok kayo sa bilangguan! Oo nga! Kasama namin mabubulok si Rhea! Pasalamat ka nga! Kinip ko pa namin ang walang yun eh! Tama lang sa kanya makulong! Panyero, Yeah. I think we have to coordinate and consolidate our defense. Pareho lang naman ang charges sa ating mga kliyente. Hindi ako papayag. Sinong may kasalanan? Walang kasalanan ng ate Teka, ko. hindi pa natin mapapagdesisyonan ngayon yan. Okay? Ate? Ate, Rhea. Eh, hindi nga ako pwede. O di fax mo sa kanya yung survey. Oh, eh yun lang naman ang kailangan niya eh. Basta hindi ako pwedeng makipag-meet sa kanya. O, this week. Oh, eh, yun lang naman ang gagawin mo. Basta i-fax mo sa kanya, tapos. Oo. Okay. Maupo ka nga. Nahihilo ako sa'yo eh. Eh bakit nga kasi hindi pwedeng piyansahan? Hindi naman pumatay ng tao o nagnakaw ng kahit na anong kapatid ko ah. Maraming offenses ang dinagdag. Malinaw na nakasulat, she was caught red-handed.
Naniniwala ka doon? Hindi. Pero ang judge na nag-evaluate. Kung sa tingin niya, hindi pwede magpiyansa, wala tayong magagawa. Paghandaan na lang natin yung kaso. Eh, paano kung abutin ng taon yung demandahan na yan? Ibig sabihin, aabutin din ng taon sa bilangguan ng kapatid ko? Dave, ano ba parang hindi ka interesado? Kapatid ko ang nakademanda. Pwede ba? Pwede ba, Joy? Kung magiging emosyonal ako sa lahat ng kaso, hindi ako tatagal sa trabahong ito. Okay? So just don't worry. Makakasama sa baby ang masyado mong pag-aalala. Puro ka naman, baby. Kung inaasikaso mo ba naman ang mabuti yung kaso, di sana hindi kita kinukulit ngayon. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Pinaplano ko nga ang depensa ng bata, Ano bang plano mo sa depensa? Okay. Ang judge, tao rin yan. Ang mahalaga, maantig ang kanyang damdamin. Sa depensa, ipapalabas natin lahat ng mga emotional problems ni Rhea. Yung mga hinaing niya. Ipapakita natin na inaapi-api siya ng kanyang tiya. Okay? Bakit hindi ka nalang mag-focus dun sa ebidensya at dun sa technicalities ng kaso? Malakas ang ebidensya ng prosecution. Kitang-kita kasi na dinakot si Shabu at sinali sa supot. Alam mo, Dave, kinakabahan ako doon sa strategy mo eh. Ayang ka na naman eh. Ako ang abogado dito Ipaubayan mo na sa akin to. Yung prosecutor, kaklase ko nung araw. Alam ko ang kabubuhan nun. Bakit hindi na lang kaya natin ipa-blood test si Rhea? Mas grabe yan. Sandali, hindi pa ako tapos para mapatunayan natin na talagang hindi siya drug user. Pag napatunayan na hindi siya drug user, tapos nahulihan ng Shabu, drug pusher yung ganun. Kontakin ko na lang kaya yung mga kakilala ko. Baka sakaling pwede ipalakad. Mas delikado yan kapag nabisto. Joy, ako na lang bahala. Simple lang naman ito eh. Yung tiyo at tiya, makukulong. Pero yung bata, maabsuelto. Rhea, hindi niyo ba nahalata na nagbebenta ng drugs ang tsokarling niyo? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Rhea, utang na loob. Huwag mo namang gamitin to para saktan ako. Hindi biro-biro to. Mabubulok ka rito. Wala namang kwenta sa inyo eh. Bakit sinasabi mo yan? Ano ba naman ako sa inyo? Hindi naman ako anak ng tatay eh. Hindi totoo yan. Rhea, alam mo, hindi totoo Nung huli yan. kami nag-usap ni tatay, sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin na nagkikita na sina tatay Narsing at si nanay nung bago pa ako pinanganak. Hindi totoo yan. Nasabi lang ng tatay yan dahil masama ang loob niya. Galit siya. Rhea, may isip na ako ng mga panahon na yun at walang naganap na ganyan. Naghinala talaga ang tatay dahil kahihiwalay lang nila ng nanay noon. Naihingan niya sa akin lahat yan. Naghinala talaga na baka hindi kanya tunay na anak. Dahil matagal na panahon bago ako nasundan. Na kesyo, baka daw nagkikita na ang Narsing at ang nanay ng mga panahon na yun. Bago ka pa ipanganak. Na kesyo, baka... Rhea, puro baka. Walang basihang paghihinala ng isang taong nasaktan at magulo ang pag-iisip. Ito ba ang dahilan ng lahat? Ha? Kung hindi kita kapatid, hindi kita pag-aaksay ng panahong puntahan dito. Kung wala kayong halagang dalawa sa akin, hindi ako magbibigay ng pera para sa isang taong pag-aaral ninyo. Para sa buwan-buwan ninyong allowance. Nasaan? Nag-aaral ba kami? Hindi naman ah. Angelito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko ho, alam niya na eh.
pinagtatrabaho ho kami. Kaya Ate Rhea ho, nananahi po ng mga basahan. Ako naman ho, naglilinis lang po ng taxi. Pwede ko rin ho bang makausap si Ines Aburilio? Opo, ma'am. Ano ba nangyayari sa'yo? Halos wala nang tulong si Ate Joy sa kakaisip sa'yo, ah. Nagpapanggap lang yan. Palibasa kasi pangalan niya yung nadadawit dito sa kasong to. Ate, mahal ka ni Ate Joy. Kitang-kita naman eh. Walang hiya ka. Pagkatapos mong nakawin ng pera ng mga bata, pinagtrabaho mo pang hayop! Aray ko! Hayop! Hayop! Ma'am, tama na ho! Hayop! Pinagkakatiwala! Sa Ines, tama na! Ate Joy, tama na! Ate Joy, tama na! Ma'am, tama na! Ate Joy! Ate Joy! Gaano ka katagal sa bahay ng Tia Ines at Tio Carling Aburilio mo? 2 buwan. Bakit ka tumira sa kanila? Nung namatay yung tatay namin, umalis kami ng kapatid ko sa bahay ng ate ko. Hindi sila malapit na kamag-anak, pero tumira ka sa kanila dahil wala ka na matirahang iba. Ganun ba? Opo. Ano masasabi mo sa relasyon ninyo ng iyong tiya at tiyo? Nung una po maganda. Pero nitong huli na, sinasaktan na po ako. Your witness. Thank you, Counsel. Miss De Luna, mayaman ang inyong kapatid na si Joy De Luna. Bakit umalis kayong magkapatid sa kanya? Naaalangan na po kami. May sama po ako ng loob. Kanino at bakit? Kay Kuya Dave. Kay Ate Joy. Kay Itay. Sa kanilang lahat. Hindi kasi nila ako mahal. Objection, Your Honor. The line of questioning is personal and has nothing to do with the case. Your Honor, it was the defense counsel who focused on the personal in his line of questioning. What is good for the defense must be good for the prosecution. Objection overruled. Miss De Luna, pinilit ba kayong magkapatid na tumira sa mga tiyo at tiya mo o kusang loob kayong tumira sa kanila? Kusang loob po. Bakit mo sinabing hindi ka mahal ng iyong Ate Joy? Si Kuya Dave. Parang baliwala lang kami sa kanya. Si Itay. Hindi niya matanggap na anak niya ako. Si Ate Joy naman. Mas importante pa sa kanya yung mabuo yung pamilya. Kahit hindi pa namin tanggap yung isa't isa. Pinipilit niya lahat. Sa tingin ko, nakokonsensya lang siya eh. Sa nangyari kay Inay. Namamatay si Itay.
pakiramdam ko, sinisisi niya kami. Sinisisi niya kami sa lahat ng kamalaasang dumarating sa buhay niya. Bakit nagkaganon? Sa makatwid may galit ka sa kanila. Nagrebelde ka sa kanila, kaya kusang loob mong pinasok ang pagtutulak ng drugs kasama ng mga tiyo at tiya mo. Objection, Your Honor. Order! Quiet! Quiet in the court! Hindi. Hindi ko kaya gawin kay Ate Joy yan. Oo, pambihira. Order! Mahal ko siya. Rhea, isipin mo to. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi kita matutulungan. Sa kasong ito, abogado mo ako, hindi mo ako bayaw. Ang hirap sa inyo mga bata kayo, dinadaan niyo sa tigas ng ulo eh. Ba, hindi pwede sa akin yan. Okay. Kung ayaw mo talaga magsalita, bahala ka. Kung walang kwenta sa'yo mabulok dito sa bilangguan, mas lalo ako. Eh, yun naman talaga gusto mo mangyari, di ba? Wala naman kami kwenta sa'yo eh. Napipilita ka lang sa ginagawa mo. Rhea! Huwag ka na magpanggap. Aminin mo na. Pabigat lang kami ng anghilito sa'yo. Rhea! Guard! Tapos na ako. Congressman Fuentes, baka naman humagawang pa ng paraan. It's all over the papers. Nasa sgado na ang kaso. Paano tayo manghihimaso? Baka mag-backfire. Pero wala naman hong kasalanan yung bata eh. Kung magkaganon, let us just pass to the process. Pagkatapos, kung masama ang resulta, we'll see what we can do. Joy, sorry ha. Mahuli na ako sa sesyon ha. Given the testimonies and the pieces of evidence presented during the course of the trial, this court finds the accused, Inez Aburrillo, Carlos Aburrillo, and Rhea De Luna guilty beyond reasonable doubt of violating the anti-drug trafficking Hindi law. pwede yan! Hindi totoo yan! Walang kasalanan ng kapatid ko! Order! Sinasabi mo! Bakit mo pinahamak sa order? Ang kapatid ko! Order! Hindi mo nasikaso ng gusto ang kaso! Palibasa mo ang kliyente mo ng inasikaso mo! Hindi totoo yan! Rhea! Huwag ka makakala, Rhea! Hindi pa tapos ang kaso! Hindi pa tapos order ng court! Hindi pa, Rhea! Order! Rhea! Rhea! Joy! Joy, ano ba? Order in the court! Joy! Please, Joy, calm down. Oh, easy lang, easy lang. Kaya ko yan. Ibang klase yung pamilyang pinakikisamahan ko. Mahirap pala maging kliyente ang kamag-anak, ano? Oh, saan ka pupunta? Dito tayo. Wala ang baby namin. Talo ka sa korte. Nawala ang baby. Ako may kasalanan. Ako ang masama. Yung asawa ko, tingin sa akin parang kriminal. Ayaw kong kausapin, ayaw kong patirahin sa kanila. Ganyan talaga yan. Pero hindi tatagal yan. Hirap ispelengin ni Joy, pare. Hirap. Hirap pakibagayan. Masyadong mataas ang expectations niya, pare. Gusto niya lahat pabor sa kanya. Kahit na yung mahirap kontrolin. Gusto niya lagi siya nauna.
Lahat. Lahat may puntos. Pare. Sa pagmamahal, may puntos. Pare, parang contest. Gusto niya, lagi siyang nananalo. Hindi niya matanggap na minsan matatalo rin. Pare, alam mo lahat ang gusto mo. Lahat ang gusto mong kabutihan para sa pamilya mo. Kung maraming kulang, at kung hindi napapanahon, hindi mangyayari. Hindi na nga hulgang pagkatalo. Pero hindi ka pa rin pwede mag-drive. Doon tayo sa kotse ko. Halika na. Hindi. Dave, yung Hindi. susi, bigay mo sa akin. No. Dave, yung susi! No. Yung susi, Dave! Dave, huwag kang aalis! Dave, makinig ka sa akin! Dave, ano ba? Narinig mo ba ako? Dave! Dave! Huwag kang aalis! Dave! Makinig ka sa akin, Dave! 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 Hindi pa naman huli ang lahat, ha? Tinatrabaho ng buong opisina ang apil. Joy. Joy, hindi totoong pinabayaan ko ang kaso. Lahat ng kasong hinawakan ko, binibigyan ko ng importansya. Alam mo yun, ginagawa kong lahat. Pero hindi ko hawak ang isipan ng ustisya. Joy, ba't mo ako ginaganito? Angelito, ikaw nang bahala. Huh? Ate Joy? Joy. Ate, tumawag po dito si Kuya. Patuloy raw po ang paglalakad niya ng apil ni Ate Ria. Yung opisina niya po, nakakailang tawag na po dito.
Sinang Maring naman ho, gusto na raw pong umalis. Nagre-reklamo po sa kanya sweldo. Yung Meralco naman ho, nagpunta po dito kanina. Nagbigay po sila ng notice of disconnection. Si Ate Ria naman ho doon. Di pa natin ho nabibisita. Siguro marami ho siyang kailangan. Mga pagkain, gamot, damit. Ate, wala naman yung tiyan niyo eh. Kahit gatas lang. Ako! Ako! Lagi na lang ako! Ginawa ko lahat, di ba? Pero walang nangyari. Wala na rin akong pakialam! Wala akong pakialam! Pero ako pa rin ang masama! Iwan niyo na lang ako. Huwag niyo akong pakialaman. Hindi ko kayo kailangan! Ate! Ikaw, ayaw kita makita. Umalis ka sa harap ko! Umalis ka! Aray! Aray! Alas! Umalis ka! Alas! Namarin! Tama talaga si Itay. Wala kayong dala kundi puro kamalasan! Namaring! Namaring! Ikaw rin! Isa ka pa! Umalis ka! Alas! Umalis kayo lahat! Hindi ko kayo kailangan! Kaya! Hindi ko kayo kailangan! Ayan! Ayan lahat ang mga damit mo! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Ayaw ko na makita! Tama talaga si Itay. Kung sino pang minahal mo yung mapapahamak sa'yo. Mahalin mo, nasaktan ka pa. Tintik na pangarap yan. Isang malaking katangahan kung bakit pinilit ko buong pamilya natin. Ayoko na. Pagod na ako. Dapat sunugin natin ang mga ala-ala ng nakaraan. Gaya ng ginawa ninyo. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi natin sila kailangan. Hindi totoo. Hindi totoo. Sinira niya lahat ng alaala ng nakaraan. Itay, may natitira pa rin kayong pagmamahal kay Inay. Natatakot lang kayong tanggapin. Natatakot kayong tanggapin, Itay. Natatakot kayong tanggapin, Itay. Natatakot kayo. Natakot din ako. Natakot din ako. Natakot ako. Attorney Alquisa, pakipirmahan lang po. Bakit po, sir?
Sige, guard, mauna ka na. Susunod na lang kami. Sorry. Umabot din ako ng ilang buwan. Pero malaya ka na. Natupad din ang pangako ko. Kaya hindi totoong wala kang kwenta sa akin. Pwede na uli kayo magsama-sama magkakapatid. Kuya, salamat. Ate Rhea! Ate, patawarin mo ako. Ang importante, nandito ka na. Ate, buo na tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay. Dave? Dave? Marami akong nabatid nitong mga nakaraang araw. Para na rin akong si Itay. Takot na masaktan muli. Takot na mabigo. Hindi nga pala pwedeng sa lahat ng oras matupad ang lahat ng gusto mo. Alam mo yung nangyari sa'yo. Hindi lang ikaw ang natalo. Ako din. Dahil nawala yung baby, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Nawala kita. Gusto kong baguhin ang isa ko pang pagkatalo. Nawalan ako ng baby. Ayoko mawala ng asawa.